Mahigit 2 taon na si Jaya na nagtatrabaho sa ibang bansa bilang isang nurse. Kadalasan na kahit anong propesyon mo sa ibang bansa, mas kilala pa rin sila bilang tawag na OFW or Overseas Filipino Workers. Kumpara sa Pilipinas, mas maraming gusto talaga sa ibang bansa na magtrabaho. Bukod sa mataas ang pasahod, naniniwala kasi si Jaya na kapag sa ibang bansa ay masipag ka, madaragdagan ng sweldo. Sa Pilipinas daw kasi kapag masipag ka, mas madadagdagan lang ang trabaho. Ginawa naman ito ang katatawanan ng karamihan. Pero kadalasan daw ay ganito ang nangyayari. Nakailang OT na ako, paldo-paldo na naman sa swelduhan nito. Wika ni Aya ni isang Pilipino din na kasama ni Jaya sa nurse station. Hindi araw-araw ang duty nila. Meron silang schedule, kaya naman maraming oras si Jaya para sa peace of mind. Nakadestino si Jaya sa Japan at maraming cherry blossom at kung ano-anong magagandang tanawin na pwede mong puntahan. Si Fajardo naman ay isang half Filipino at half Canadian. Pero maraming branch ng pabango sa iba't ibang panig ng mundo. Dahilan kung bakit no permanent address siya. Hindi nais ni Fajardo na mahulog o magkaroon ng atraksyon sa kahit sinong related sa Japanese. Naniniwala kasi siyang kasalanan ng mga Hapones ang pagkamatay ng kanyang mga magulang. Isang successful tycoon owner with billion worth na naka-black card si Fajardo. He is living his dream sa mata ng marami. Hindi ko alam kung kailan na naman magblublum ang mga cherry blossom. Pero ang sarap nilang salubungin. Subukan kaya natin pumunta ng Osaka. Kasalukuyang 25 years old pa lang si Jaya. Si Aya naman ay 2 taon lamang tanda sa kanya. May out of town kasi kami ng boyfriend ko. Sinabi ko naman kasi sa'yo, Jaya, na mag-boyfriend ka na. Bukod sa may magpapakilig sa'yo araw-araw, meron ka rin pwedeng makasama kung saan mo gustong pumunta. Wika ni Aya na malaki ang ngiti kay Jaya na tinaraya naman niya at hinampas sa braso. Ayaw mo na ba akong kasama? Nagiging sabit na ba ako sa oras mo? Kunwari malungkot na tanong ni Jaya na agad namang nagpatawa kay Aya at niyakap ang kaibigan. Ang sakin lang naman kasi Jaya, para may magpaligaya sa'yo. Alam mo bang napakasarap magmahal dahil para kang nasa alapap at kulay rainbow ang paligid mo. Sa sayang nararamdaman mo? Sobrang nakakagaan ng puso at nakaka-bloom. Taas-babang kilay na wika ni Aya. Palibhasa ay hulog na hulog ito sa kanyang current boyfriend na nakilala niya lang sa dating app. Naalala pa ni Jaya kung paanong umiyak si Aya sa breakup nila ng boyfriend nito. Masarap magmahal pero mas masarap ang peace of mind, Aya. Hindi ko gugustuhin may sumira ng mga plano ko kasi hindi niyo gusto yung ginagawa ko. Ayoko din namang mag-boyfriend ng taga-ibang bansa. Sa Pilipino pa rin ako. Sariling kultura. Wika naman ni Jaya kay Aya na nagpaalam na at wala naman na ring patutuhunguhan ang kanilang usapan. Dahil Wednesday ngayon ay huling araw ng pasok ni Jaya. Dahil by sked nga ay mukhang hanggang sa Friday ay walang pasok si Jaya. Magko-continue yun sa Sabado at Linggo. Wala namang nagawa si Jaya kundi umalis na nga rin at muling gumala mag-isa. Hindi naman ganun kalungkot ang maglakad mag-isa. Lalo na't maraming tao at may special place para sa mga single na katulad ni Jaya. Dahil sa isang drag race na sinalihan ni Fajardo, ay hindi inaasang makakuha siya ng fracture that caused him na manatili sa ospital. That's absurd. Alam niyong may dayaan sa race. Is it fun? Masaya na kayo? Hindi makapaniwalang sigaw ni Fajardo sa mga ito. Noong na-admit si Fajardo sa ospital, nag-request ito na isang nurse lamang at doktor ang dapat na umasikaso sa kanya. Hindi kasi nito gustong hinahawakan siya ng maraming tao ng kung sino-sino lang. Dahil na rin VIP si Fajardo, nasunod ang gusto nito at wala namang naging angal si Jaya nung tinawagan siya ng head. At sinabing may isang pasyente siya na kailangang asikasuhin for almost a week.
Rest day daw pero pagpasok pa lang bukas may trabaho agad. Worst, isang pasyente lang aalagaan ko for a week. Mamaya hindi maputi o kaya hindi ganun ka-okay yung ugali. Kabadong wika ni Jaya sa sarili habang patuloy pa rin sa paglalakad. Noong matsyempohan ni Jaya ang isang puno na malapit ng mag-bloom, agad niya itong kinuhanan ng litrato. Sinulit ni Jaya ang natitirang oras niya bago dumilim. Kung saan-saan si Jaya nagtungo upang masulit ang kanyang pagpunta. Maraming street foods at kilala din ang mga pagkain sa Pilipinas. Kaya naman maaari mo ring matikman ang mga pagkain ng Pilipino, lalo ng mga kwek-kwek na halos gawing kanin ng lahat. Mayroon ding mga libreng arkela ng kimono. Halata naman ang galak sa mukha ni Jaya dahil sa nasulit niyang araw. Bukas na bukas din kasi kailangan niya namang magtrabaho. Kinabukasan ay maagang gumising si Jaya para makapaghanda ng mga gamit na kakailanganin niya. Nagbago bigla ang kanyang schedule dahil sa kanyang bagong pasyente na kailangan niyang bantayan 24/7. Kung ganito ang setup araw-araw, ay baka maging rason to ng paglipad ko sa langit. Reklamo ni Jaya sa sarili at pagod na lumabas ang condo unit niya. Sa labas pa lamang ng kanyang kondo ay agad na bumungad kay Jaya ang lamig ng simoy ng hangin. Malamig pero kaya na to. Pagpapalakas ni Jaya ng loob sa sarili. At naglakad papuntang ospital habang yakap ang sarili. Hindi naman ganoong kalayuan sa tinutuloy niyang ospital, kaya no hassle para kay Jaya na mag-travel. Good morning! Nandun si Doc sa kwarto ng pasyente mo. Ngayon pa lang naiinggit na ako, Jaya. Natatawang wika ng nurse. Kay Jaya nang umiti na lamang bilang sagot dito at agad na tinungo na ang nasabing kwarto. 3 katok na sunod-sunod ang pinaulan ni Jaya at doon ay agad na bumungad sa kanya ang napakagarbong gamit sa loob. Halos maaari na itong gawing bahay na maaari kang mabuhay nang hindi lumalabas ng kwarto. Good morning, Jaya. Siya si Fajardo. Siya ang new patient mo at mas malala pa ito kumpara sa mga nauna. Bulong ng doktor at agad na natawa sa sinabi. Kunot noon naman ang naging reaksyon ni Jaya sa sinabi nito dahil hindi niya nakuha ang nais itong ipabatid. O siya, maiwan na kita, good luck. Uwi ka ng doktor at agad na iniwan na si Jaya na hindi naman alam kung saan siya nagumpisa. Sir, ano ho bang kailangan nyo para maasikaso ko na ho kayo? Wika ni Jaya dito na agad namang naging sunod-sunod ang utos. Dinaig pa ni Jaya ang alipin dahil sa sobrang bose nito. 3 araw pa nga lang si Jaya na nananatili sa loob ng silid na yon ay gusto na nga niyang sakalin si Fajardo. Sa dami nitong utos. Alam mo, tama na to. Wala na akong pake kung matanggal ako sa trabaho. Ginagawa mo kong alipin. Samantalang ang dapat lamang na ginagawa ko dito ay gamutin ka at hindi pagsilbihan. Kaya mo namang maglakad with cast on. Pikon nga, nasabi ni Jaya. Parang na-amaze naman si Fajardo habang pinagmamasdan si Jaya. Napanay pa rin ang reklamo. Hindi natigil si Jaya. Hanggang si Fajardo na mismo ang nagpatigil dito. Tinakpan niya ang bunganga ng dalaga at idinikit ang labi niya dito. Ngunit sa pagitan naman ng kanilang labi, ay ang kamay ni Fajardo na nakatakip pa rin. There, you shut up. Sobrang ingay mo. Hindi mo na lang gawin ang trabaho mo. Wika ni Fajardo. Gulat naman si Jaya noong magsalita ito ng buong Tagalog nang walang maling pagkakabigkas. Doon lang nalaman ni Jaya na half Filipino at half Canadian, si Fajardo. Hindi rin ito gusto ang mga Hapon dahil sa malalim nitong dahilan. Hello, wait, sorry. Agad na nagmamadaling wika ni Jaya. Nakalimutan niya kasing gawin ang importanteng bagay at yon ay tignan ang background ni Fajardo. Halos malaglag ang panga ni Jaya sa gulat. Wala na rin siyang naging sapat na oras para tignan ang iba pang pagkakakilanlan kay Fajardo. Dahil ang kaalaman na isa din itong kalahating Filipino ay hindi na maabsorb ni Jaya ng maayos. Hindi naman ininda ni Jaya ang ginawa ng lalaki dahil alam niyang liberated ang mga taga-ibang bansa
at normal na sa mga ito ang ginagawa nilang bastos para sa iba. Agad na umayos na lamang si Jaya ng tayo. Sinunod ang mga inuutos si Fajardo ng walang reklamo. Hindi niya kasi matignan ito sa mata. Sa isiping posibleng naiintindihan din ni Fajardo ang ginawa niyang pagmura dito kahit nakangiti siya. Kahapon lamang kasi nung nag-utos ito ng isa pang unan ay inilagay niya ito sa ilalim ng ulo ni Fajardo habang nakangiting sinasabihan ng, "Dahan-dahan lang sa kilos, sir ah. Pakabaliin ko yung leeg mo sa kakalikot mo. Hindi ako nagbibiro, sir. Napipikon na ako sa mukha mo kahit gwapo ka pa." Sa isiping naiintindihan ni Fajardo ang pinagsasasabi ni Jaya, ay nais niya na lamang magpakain sa lupa sa hiya. "Sir, maghiwa ako ng tangerine. Susubuan na lang kita for peace offering." Tumango na lamang si Fajardo na kanina pa pinipigilan ng pagtawa. "Wait, I need to change clothes." Agad na napalunoklaway si Jaya. Noong inutusan siya ni Fajardo na tulungan niya itong pumunta sa banyo. Pagkatayo pa lamang ni Fajardo at ang pag-akbay nito kay Jaya ay agad na nagbigay gulat sa babae. "Ang bango mo, ang sarap-sarap mong ibulsa." Wika nga ni Jaya sa sarili at natatawa sa sariling kalokohan at pinagsasasabi. Pagdating naman sa banyo ay hindi napigilan ni Jaya na mapatingin nung walang pasabing naghubad si Fajardo ng damit. "Hey, help me to undress or better undress me." Hindi naman agad nakagalaw si Jaya sa gulat. Ngunit dahil alam niya namang walang mali siya kay Fajardo at sa kanya lang may mali siya ang lahat, ay sinunod na nga lamang niya. Sa suot pang ibaba talaga ni Jaya hinamon ng kaba. Matigas kasi ang pantalon na suot ni Fajardo, kailangan ng persahan. "When I count to 3, pull it tightly." Utos ni Fajardo na agad namang sinunod ni Jaya. Sa pagbilang ng 3, ay tagumpay na naihubad niya ito kay Fajardo. Ngunit ang ngayong pwesto ni Jaya na nakaluhod sa harapan ni Fajardo ang naging dahilan upang matauhan sila. "I like the view, but this is so wrong." Agad na napangiwing tumayo si Jaya at lumabas ng banyo. Kahit paanong tawag ni Fajardo ay hindi na nga siya nilingon ng dalaga dahil sa awkward na pakiramdam nito. Nakakainis, napakabastos. "Nakakahiya, Diyos ko ka Jaya. Ayusin mo ang sarili mo." Pagsuway ni Jaya sa sarili habang nakatingin sa salamin at kinakausap ang sarili. Nanatiling nasa loob pa rin si Fajardo ng banyo. Natatawa man sa kanyang sarili, but he admit that he started to like the touch and presence of Jaya. "That woman, she sure knew how to fool me." Wika pa nga ni Fajardo sa kanyang sarili habang tuloy-tuloy ang agos ng tubig sa kanyang katawan. Nakalipas ang halos kalahating oras, ay hindi pa rin lumalabas si Fajardo sa banyo. Bagay na ipinag-alala ni Jaya dahil wala siyang naririnig na kahit anong kaluskos. Tanging ang agos lamang ng tubig na tumatama sa katawan ni Fajardo ang naririnig ni Jaya. "Okay ka lang dyan?" Pasigaw na tanong ni Jaya habang panay ang kanyang katok. Sa kabilang banda ay hindi naman naririnig ni Fajardo ang bawat sigaw at katok ni Jaya sa kadahilan ng lumilipad ang kanyang isip sa kumpanya. Ang kanyang mga sales na biglang baba. Kahit wala namang malaking impact sa kayamanan ni Fajardo, ay alam niyang lahat ng problema at taberya ay nagsisimula sa maliit, kaya habang maaga ay aagapan na niya. Napamura nga ito. Malakas na gulat na sigaw ni Fajardo nung paresahang bumukas ang pinto ng CR at tumambad doon si Jaya na nanlalaki ang matang pinagmasdan si Fajardo mula ulo hanggang paa. "Sorry, halos kalahating oras ka na nandito. Natakot naman akong baka napano ka na. Naninigurado lang. Sige na, sarado ko na to ah." Agad na tigilan si Jaya nung walang pasabing hinila siya ni Fajardo papalapit dito at sabay silang nabasa. "Stay here, so you will rest assured that I'm fine. Good thing I'm not that naked." Natatawang wika pa nga ni Fajardo na ikinapula naman ang mukha ni Jaya. Hindi naman niya kasi inakalang matatagpuan niya si Fajardo sa ganoong posisyon. Hindi, okay lang. Lalabas na ako." Kabadong wika ni Jaya at aktong papalabas na nung muli siyang pigilan ni Fajardo. Malawak naman ang banyo. Sa tabi ng shower
ay ang bathtub. Dahil malaki ang bathtub, ay kasya ang 2 tao. Bukod doon, ang natitirang espasyo sa gilid ng bathtub ay nagsisilbing upuan. Hindi rin nila alam kung bakit may upuan. Noong sinubok ni Chaya na doon sa upuan ay hinila siya ni Fajardo na ngayon ay nasa bathtub at komportableng nakaupo. "Look, Fajardo, basang-basahan na ako," sigaw ni Chaya dahil sa gulat. Nung napasubsob siya kay Fajardo at nabasa na siya ng tuluyan. Na-amaze naman si Fajardo nang makita nga niyang basa na nga ang mga damit ni Chaya at kung ano nga ang nasa loob nun dahil see-through nga yun. Sa ngayon, "You're really wet. Why don't you just join me and take a bath together? Lalo na at wala ka ng choice." Kinakabahan May, wala nang nagawa si Chaya kundi umalma sa sasabihin ni Fajardo. Muli ay kalahating oras na naman ang lumipas at nang tuluyan na nga silang natapos si Fajardo ay nagpresenta nga si Fajardo na siyang kukuha ng damit ni Chaya. Ngunit agad na tumanggi si Chaya at nagpauna pa sa pagtayo. Dahil sa tiles ang sahig, nung paghakbang ni Chaya ay agad siyang nadulas. Mabuti na lang ay nasalo siya ni Fajardo, ngunit worst comes worst ay pareho silang nadulas at lumagapok ang kanilang pang-upo sa sahig. "Pakiramdam ko, namamanhid ang buong pang-upo ko." Natatawang wika ni Chaya kay Fajardo na natatawa na rin. Doon nga, noong muli nilang sinubukan na tumayo ay muli lamang silang napaupo. Nabuhos pala kasi sa sahig ang powder na sabon kaya naman madulas. Napagdesisyonan na nga lamang nilang kumapit sa isa't isa. Nagharapan sila at naghawak kamay na puwersahang tumayo. Dahil sa maling paghakbang ni Fajardo ay napataob si Fajardo patalikod. Si Chaya naman na nakahawak sa kamay ni Fajardo ay nasubsob sa dibdib ng lalaki. Unti-unting naglapit ang kanilang mga muka. Ang mga mata ni Fajardo na nakatuon sa mapupulang labi ni Chaya, habang si Chaya ay nakatuon ng atensyon sa matang nangungusap ni Fajardo. "Chaya, Fajardo," sabi nga nila sa isa't isa. Sabay ngang nagtagpo ang kanilang mga mata at unti-unting tuluyang nagtagpo ang kanilang mga labi. Naging malalim ang kanilang halikan, lunod na lunod nga sila sa isa't isa na tila nasa alapap silang dalawa. Agad na gumapang ang kamay ni Fajardo sa likuran, papuntang pang-upo ni Chaya. Agad namang nakaramdam si Chaya ng kiliti na dulot ng kamay ni Fajardo. Kusa na ring pumulupot ang braso ni Chaya sa leeg ni Fajardo, dahilan kung bakit mas tumiin ang kanilang katawan sa isa't isa. Wala na sila sa kanilang sarili. Ang nais na lamang nila ay maibsan ang init na kanilang nararamdaman. Nung makaramdam na nga sila ng kiliti sa buong katawan ay agad namang tumayo si Chaya sa gulat. Si Fajardo naman ay nanatiling nasa ganoong posisyon at tila hindi pa nagpa-process sa utak ang nangyayari. Hindi nagawa ni Chaya na tagpuin ang mata ni Fajardo. Hindi niya maintindihan, ngunit natatakot siya sa bagay na hindi niya alam. Agad na lumabas si Chaya at nagbihis upang hindi lamigin. Nanatili naman si Fajardo sa loob. Nang nakarecover, ay agad na itong tumayo at nagbihis saglit na hinawakan ng dibdib na malakas ang pagtibok. "Why does my heart beat like this? No, this is normal. Remain yourself calm, man." Pagkausap ni Fajardo sa sarili at panay ang hampas niya sa kanyang dibdib. Hindi siya makapaniwala na tumitibok ng ganun kalakas ang kanyang puso para kay Chaya. Mapaglaro talaga si Cupido. Dahil sa pangyayaring yun ay naging awkward na sila sa isa't isa. Hindi nila magawang tignan ang isa't isa sa mata. Pakiramdam nila ay naging makasalanan sila sa ginawa nilang pagdidikit ng katawan sa isa't isa. Ngunit sobrang tahimik na ng silid. Hindi na halos magawa ni Fajardo na utusan si Chaya, ngunit kailangang iset aside ni Chaya ang personal matters sa trabaho. Agad na inayos na ni Chaya ang porma ng higaan ni Fajardo. Tinanggal niya ang cast sa paa ni Fajardo. "Let me do it." Agad na pinigilan ni Chaya si Fajardo at pinahiga na lang muli si Fajardo sa higaan nito. "About the kiss, Chaya." Si Fajardo na nagbalak na umpisahan ang kanilang usapan. Ngunit si Chaya naman
ay napagdesisyonan na putulin ito. I know. Wala lang yun sa'yo na dapat kong kalimutan. Huwag kang mag-alala, Fajardo. Malinis akong babae kaya masisiguro ko na wala kang sakit na makukuha. Oo nga pala, we should keep distance for possible reason. Tumango na lamang si Fajardo at hindi na sumabat. Hindi niya na alam kung saan kukuha ng lakas ng loob. Sa paglingon ni Fajardo sa labas, na dumidilim na mula sa bintana, ay nakita niya ang cactus na nasa paso. Doon na lamang siya kumuha ng lakas at pikit matang muling tinawag si Jaya na agad din namang lumingon. Anything else? Formal na tanong ni Jaya na nagbabadya na ang luha sa mata. Bukod sa first kiss na yon, ay nakareserve na yon para sa kanyang kasal. No, I mean, about the kiss earlier. Huwag mong kalimutan. Wika ni Fajardo, kaya bigla namang natigilan si Jaya sa sinabi ng lalaki. Hindi si Jaya makapaniwala sa sinabi nito kaya nilapitan niya to. Anong sabi mo? Nahihiya namang yumuko si Fajardo at hindi na nagsalita. Agad namang sinilip ni Jaya ang mukha ni Fajardo at doon nakita niyang nakapikit ito. At tila nahihiya sa ginawa. Ayaw namang kulitin pa ni Jaya ito kaya saglit siyang nagpaalam na may pupuntahan siya. Ngunit mabilis ni Fajardo na nahila ang laylayan ng damit nito at mabilis na ipinulupot ang braso sa bewang ni Jaya. Bakit? Naguguluhang tanong ni Jaya sa inakto ni Fajardo. Aminin man ni Jaya o hindi, malakas ang epekto ni Fajardo sa kanya. Sa mga simpleng galaw nito at sa mga biglaang kilos na ginagawa nito towards Jaya ay malaki ang epekto. Stay. Just stay. With me, Jaya. Wika ni Fajardo kay Jaya, kaya naman ayon na lamang ginawa ni Jaya. She stayed. Nagugulhan na ako, Fajardo. Gusto mong manatili ako dito? Gusto mong makasama ako ng matagal? At minsan ay nagbibigay ka pa ng nakakalitong assurance na kahit yata sino ay hindi maintindihan ang nais mong iparating? Tapos ano tayo? You are my patient, Fajardo. Itigil na natin tong kalokohan nito. Natigilan namang saglit si Fajardo at hindi alam ang sasabihin. On the other hand, ay tama naman kasi talaga si Jaya. Hindi nila alam kung ano ba talagang meron sila. Minsan para lamang silang friends, pero may romantically na nangyayari between them. They are attached to each other. I don't. Agad na naputo lang sasabihin ni Fajardo nung sumingit si Jaya. See? Kahit ikaw, hindi mo masabi sa akin kung anong meron tayo. Kasi wala naman talagang tayo. Kaya for now, please Fajardo, stop messing around. Tanging tango lamang ang naisagot ni Fajardo. Tuluyan namang lumabas si Jaya sa room kung saan nakaukupa si Fajardo upang magpahangin. Wala namang tanging sinagot si Fajardo. He just let Jaya disappear. Noong tuluyan nang nakalabas si Jaya, ay tanging pagsabunot na lamang sa kanyang buhok ang kanyang nagawa. He is frustrated sa bagay na hindi niya rin alam kung bakit. Halos 3 oras na ang nakalipas nung bumalik si Jaya, holding some flowers na mukhang nakuha niya pa sa garden around the corner of the hospital. For me? Nagtatakang tanong ni Fajardo kay Jaya. Agad namang kumunot ang noon ni Jaya. What? Bakit naman kita bibigyan ng bulaklak? Nagtatakang tanong ni Jaya. Nanliliit at pailing-iling ang ulo ni Jaya sa isiping umaasa si Fajardo ng bulaklak mula sa kanya. Fine. So para saan yan? Gulat naman na napak-second look pa si Jaya kay Fajardo. Hindi siya makapaniwala na sobrang casual naman ng pagkakatawag sa kanya. Sobrang formal mo namang magsalita. Pagbibiro nga nito. Okay, take 2. Para saan ba yan, babe? Malokong wika ni Fajardo. Agad namang tinungo ni Jaya ang bintana kung saan may vase at inilagay doon ang bulaklak. Design dito yan, love. Para naman hindi boring tong bahay. Pagbibiro din ni Jaya. I like that. When you say home, this thing pounded. Pagtuturo ni Fajardo sa bandang dibdib niya na ikinapula naman ng pisngi ni Jaya. Bolero? Bala ka nga dyan? Pagkukunwaring galit na tono ni Jaya kahit na gusto na nga niyang sumabog sa kalig. Kahit si Fajardo ay mukhang na love shot na rin sa kalokohan nilang dalawa.
I'll be honest. I feel like hugging you right now. Natigilan naman si Jaya sa kanyang ginagawa at nanlalaking mata na nilingon si Fajardo. Natapos ang isang araw na yun na parehong kinailangan nilang dalawa na mag-BP sa hindi normal na pagkabog ng kanilang puso. 2 buwan ang nakalipas. Ay minsan talaga hindi maiwasan na magkaalitan sina Jaya at Fajardo. Maayos-ayos naman na ang lagay ni Fajardo but Fajardo chose to stay dahil sa tuwing kapiling niya si Jaya. Parang ayaw na nga niyang matapos ito. Hindi niya alam kung bakit. Kasalukuyang nasa hospital bed si Fajardo beside Jaya. Magkaharap sila at masinsining nag-uusap. Tell me, anong buhay meron ka sa labas? I mean, don't get me wrong, but I know it is far from what I know. Just elaborate it. Agad namang natahimik si Jaya at tila bumuhos ang sakit at dalamhati ng kanyang puso. Ni minsan kasi ay wala talagang nagtanong sa kanya kung kamusta siya o anong buhay ang meron siya sa labas, kung okay lang ba siya o kaya pa ba niya. Dahil siguro nakikita ng mga ito, she's too strong and independent. Yan ang problema sa mga taong ganito. Naging emosyonal muna si Jaya bago magsalita. Nagkwento na nga ito. Halos 2 buwan na nung naging personal nurse mo ko. After 2 weeks, nalaman ko na heat stroke si mama at hindi agad yun naagapan. Fajardo, nurse ako, pero wala akong nagawa. Walang nagawa ang propesyon ko nung si mama nang may kailangan ng tulong ko. Hindi ko siya nagawang iligtas. I am useless. Agad na niyakap ni Fajardo si Jaya na mas lalong naging emosyonal. Mas lalong bumuhos ang luhang patago niyang ibinabagsak noon. Paman, wala akong kwentang anak. Hindi ko man lang siya nadala dito sa Japan bago siya nagpaalam. Ang dami pa naming gustong gawin. May mga pangarap pa kami. Ni Mama. Agad na inalo ni Fajardo ang dalaga na ngayon ay nakaupo sa higaan. Hindi alam ni Fajardo ang sakit na nararamdaman ni Jaya, and seeing her suffering makes Fajardo feel unease. Come on, kaya mo to Jaya. I believe na may dahilan ng mga bagay na nangyayari sa'yo. O sige, bilang nakokonsensya, pasyente mo. Hindi ka naman halos iba sa akin na hindi na kita laging uutusan. Matagal na dapat ako na-discharge dito but I chose to stay dahil gusto kitang asarin. Gusto kitang makilala at mas makasama. Now I am letting you go, Jaya. I'm letting you go. Wika ni Fajardo kay Jaya na hindi naman sineryoso ang sinabi ni Fajardo. Anong letting you go? Manahimik ka nga dyan. At magsilbing pamunas muna kita, please. Wala namang naging imik si Fajardo. Nagstay si Fajardo sa ospital in the longest time. Masyado na ring naging mahaba ang kanyang pahinga at marami pang trabahong naghihintay sa kanya. Later that evening, hinayaan na nga ni Fajardo na mag-take ng rest si Jaya. Maghapon niya itong hindi inutusan. Bagay na pabor naman kay Jaya. Dahil magaling naman si Fajardo ay na-discharge na nga siya nung gabi. Hindi niya na rin nagawang magpaalam kay Jaya dahil Jaya is nowhere to be found. Nung gabi rin yun, biglang nangulila si Jaya sa presensya ni Fajardo. Gustuhin man niyang bisitahin ng lalaki, hindi niya nagawa. Lalo na noong mas masarap ang matulog kaysa bumiyahe. But Jaya felt something that urged her to come to the hospital for Fajardo. Jaya, gabi na. Bakit nandito ka pa instead of resting? Walang ginawang imik si Jaya at mabilis na inisang hakbang ang pagitan nila ni Fajardo at niyakap ito. Hindi ko alam, Fajardo. I miss your presence. Please, let's make love. Wala namang naging imik si Fajardo nung una. Hindi pa kasi pinoproseso sa utak ni Fajardo ang sinabi mismo ni Jaya. Napalayo nga agad siya nung narealize niya ang sinabi nito. What? I mean, I'm lost, Jaya. Ano bang gusto mong sabihin? Make love? As in doing that thing? Agad na mabilis na tumango si Jaya. And minutes after, they both found themselves na nasa bisig ng isa't isa.
Are you sure you wanted to do this? Pangalawang beses na tanong ni Fajardo on top of Jaya's body. Oo nga, ang kulit mo naman eh. That evening they made love. After that, ay agad na tumayo si Jaya as if nothing happened between them. Kahit na pinigilan siya ni Fajardo. Nakuha ko na ang kailangan ko. I don't need you anymore. Wika ni Jaya at naglakad na palabas. Napaikay-ka. Nung nakarating na nga si Jaya, sa tinutuluyan ay bumuhos ang kanyang luha. Bumalik na naman kasi sa kanyang alaala nung gabing makitang dumiretsyong tumayo si Fajardo at kinuha ang telepono. Hindi kalayuan sa kanyang lalaki kaya narinig niyang pinag-uusapan ng mga to. Narinig niya kung paanong sinabi ni Fajardo na tatapusin lang nito ang kanyang trabaho. Agad na nasaktan si Jaya. Sa isiping isang trabaho lamang ang tingin ni Fajardo sa kanya. Kinaumagahan ay maagang pumasok si Jaya sa ospital para mag-rounds sa ibang mga pasyente. Nung nagtungo naman siya sa kwarto ni Fajardo, ay laglag ang kanyang panga na nakitang wala ng kahit na anong gamit sa loob at wala na rin si Fajardo. Tama nga ako. Nakuha niya na rin ang gusto niya. I am his toy that he leaves behind dahil nagsawa na siya. Wika ni Jaya sa sarili at mapait na tumalikod at lumabas ng kwarto. Kasalukuyan silang nasa cafeteria ng ospital at pinag-uusapan ng kumakalat na balitang na ghost daw si Jaya ng sariling pasyente. Hindi ko alam, pero ang sabi lang naman sa akin na kagabi daw na-discharge. Wala namang iniwan na kahit na anong sulat dito. Wika ng nurse kay Jaya na mapait lamang ng umiti. Kung alam lang ng mga tao ang nangyari sa kanilang dalawa ni Fajardo, baka kung ano na ang maging reaksyon ng mga to. Sis, ano tong balita na nag-ghost ka ng pasyente mo? Grabe naman. Iyak ka lang sa akin na kahit pala pasyente, ghoster na. Agad na pinalo ni Jaya si Aya at sinabing wala lang yun at bumalik na lamang sila sa trabaho. Hindi na lamang inintindiyo ni Jaya at ginawa na nga niya ang mga dapat niyang gawin. Ngunit, ang biglang pag-iwan ni Fajardo sa kanya ay minuminuto siyang binabagabag sa pag-aalala. Kasalukuyang nasa nurse station sila Aya. Alam mo, nagtataka pa rin ako. Bilang best friend naman kita, isishare ko na sa'yo. Jaya handed the note to Aya na napamura naman sa gulat. La, anong nakuha na niya ang kailangan niya sa'yo? Huwag mong sabihin may nangyari sa inyong dalawa. Hindi makapaniwalang tanong ni Aya kay Jaya na tumango lang naman. Meron nga, sagot ni Jaya sa walang buhay na tono. Alam mo friend, ang martir mo. Oo, nandun na tayo sa naguguluhan ka at unti-unti ka nang nahulog pero aalukin mo ang sarili mo sa kanya tapos sasabihin mo siyang nakuha mo na ang gusto mo? Ano? Diyos ko friend, ayoko na, nakakaloka ka. Wika ni Aya. Tsaka malalim na huminga ang babae. Pasensya na. Naguguluhan ka rin tuloy. Wika ni Jaya. Paano kung mabuntis ka? Paano kung may nabuo? After 1 week, titignan natin ang result. Mag-pregnancy test ka, okay? Mukhang kinikilig pa na wika ni Aya kay Jaya na agad naman siyang sinamaan ng tingin. Posible kaya yun? Hindi naman siguro kasi. Alam ko bihira lang ang ganong bagay. Wika ni Jaya at pangungumbinsi na rin sa kanyang sarili. E paano kung meron nga? Uuwi ka ba sa Pilipinas next month na may dinadalang bata? O uuwi ka sa Pilipinas na nag-iwan ng bata? Agad namang kinilabutan si Jaya sa huling sinabi ni Aya. Hindi ako magpapalaglag no? Kung meron, edi halaghan ko siya. I will give her or him the love that she or he deserves. Wika ni Jaya. Agad naman siyang niyakap ni Aya ng mahigpit. Proud na proud talaga ako sa'yo. Hayaan mo Jaya, kapag merong nabuo, ay dalawa tayong bubuhay sa kanya o kaya bibigyan ko agad siya ng kalaro. Agad na hinampas ni Jaya si Aya sa braso. Bilisan mo na sa paggawa para hindi ka ma-left behind. Pagbibiro din ni Jaya na ikinatuwa naman ni Aya. Ayan, tumawa ka.
Hindi yung nakasimangot ka dyan at parang sobrang affected mo sa pag-alis si Fajardo. Ay, affected ka nga talaga. Pangaasar ni Aya kay Jaya at nagpaalam na dahil duty na naman nila. Muli nag-duty na naman silang dalawa at naka-assign si Jaya sa magaang trabaho at yun ay palitan lamang ang swero ng mga pasyente at mag-check up sa lagay ng mga ito. Pabor naman siya sa gawaing yun. Tulong na rin upang makalimot siya sa isiping hindi naman dapat siya iniintindi. 2 linggo ang lumipas ngunit hindi pa rin sinubok ni Jaya ang paggamit ng pregnancy test kahit na panay ang pangungulit ni Aya sa kanya. Sige na, ikaw nang nagsabi na may sign of early pregnancy ka. Agad na bumuntong hininga si Jaya at walang nagawa kung hindi kunin ang hawak ni Aya na pregnancy test. Oo na, saglit lang to. Wika ni Aya at agad na pumasok sa comfort room. Agad niyang hinintay ang resulta. Sa oras na yun ay nanlalamig na ang katawan ni Jaya kahit na expected na niyang walang nabuong bata sa sinapupunan niya. Doon ay laglag pa nga ni Jaya na pinagmamasdan ng 2 pulang guhit, indikasyon na buntis siya. Diyos ko, ano ba naman to? Nanlalambot na wika ni Jaya at agad na napasandal sa pader. Hindi naman nakatiis si Aya kaya puwersahan siyang pumasok sa loob ng comfort room kung nasaan si Jaya at doon ay nagulat din sa resulta. Dahil sa panlalambot ni Jaya ay hindi niya alam kung paano maglakad ng tama. Mabuti na lang at nandoon si Aya kaya naman ay siya na lang ang umalalay kay Jaya at pinaupo ito sa isang tabi. Congrats, hindi ka baog. Pagbibiro ni Aya ngunit hindi pumatok ang biro ni Aya. Hindi pa rin makapaniwala si Jaya sa nalaman. Agad niyang kinapang sinapupunan at pinakaramdaman ito. Love, I will take care of you hanggang sa masilayan mo ang mundo. Pangako, wika ni Jaya habang hawak ang sinapupunan. Baby, andito rin akong tita Aya mo. Asahan mong pipilhan kita ng maraming toys, ha? Masayang wika naman ni Aya. Nung medyo kumaan na ang pakaramdam ni Jaya, ay napagdesisyonan na nga nilang lumabas ng comfort room. Dahil nagbago na naman ang schedule, ay mas mahaba ang naging pahinga ni Jaya. Sakto naman din nung nalaman ng head na buntis siya, ay less work ang binigay sa kanya. Mas nakakapag-manage na rin si Jaya ng oras for herself at iwas na siya sa pagkain kahit na mistulang dugo pa lamang ang anak niya sa loob ng tiyan. Hindi naman daw ganun kasela ng pagbubuntis ni Jaya, pero masela naman siyang kumilos to cause no harm sa anak. Ngayon pa lang, ramdam at pinapakita na nga niya ang pagiging ina. Alam mo Jaya, hindi naman sa nangihimasok na ako sa buhay pero bilang kaibigan mo, bakit hindi mo nalang sabihin sa kanya na may anak kayo? Agad na humigop si Jaya ng hangin bago sumagot kay Aya. Paano ko naman sasabihin sa kanya kung hindi ko siya mahagilap sa kahit saan? Tsaka isa pa, okay na ako dito. Ako na lang magpapalaki sa anak ko. Wika ni Jaya kay Aya na natahimik naman at napapaisip sa tinura ng kaibigan. Alam mo, napanood ko na to sa soap opera, Taguan ng Anak. Agad na naputol ang sasabihin sana ni Aya. Hindi pa rin sila parehong mapakali. Gusto ni Aya na mamuhay si Jaya ng masaya, habang si Jaya naman ay nais lamang na isang maging independent mother sa kanyang anak. Nasa realidad tayo, Aya. Please let me handle my own life. Agad na natigilan si Aya at na-offend sa sinabi ni Jaya. Nais niya lamang naman na mapabuti ang buhay ng kaibigan ngunit mukhang naging masama pa siya sa mata nito. 2 araw nang nakalipas nung simulang hindi na ganun kadalas ang pakikipag-usap ni Aya kay Jaya na nagulat naman sa inasta nito. Noong una ay nagtataka si Jaya sa nangyayari na it starts stressing her out, which is not a good thing kapag buntis. Dahil pwedeng maramdaman din ito ng kanyang anak na nasa kanyang sinapupunan. Sa dulong hallway,
Located ang isang facility na kung saan only staffs are allowed. Dahil sa pagkakabagabag na nararamdaman ni Jaya, ay naisipan nga nitong pumunta sa facility na yon upang kumuha ng iba pang meds and supplements. Ngunit nang matagpuan niya si Aya doon, ay agad niya itong nilapitan. Aya, can we talk? Malamig na tango lamang ang sinagot ni Aya at agad na naglakad. Natigil sila sa isang lugar na walang gaanong tao at doon ay agad siyang pinagmasdan ni Aya. Bilisan mo, ang daming gagawin ngayon. Wika ni Aya kay Jaya na agad namang tumikim bago magsalita. Ano nangyari sa atin? Bakit bigla ka na lang nanlalamig sa akin? Parang hindi na kaibigan ang turing mo sa akin. Naguguluhang tura ni Jaya, kay Aya na agad namang bumagsak ang balikat. Kaibigan? Hindi mo hinayaang manghimasok sa buhay mo. Tapos sasabihin mo yan? Hindi ko kayang iwasan ka, Jaya. Makaramdam ko lumalayo ako sa grasya. Maluhaluhang wika ni Aya. Huwag na tayong mag-away, please. At sa wakas, nagkabatiri naman ang magkaibigan at nagyakapan habang lumuluha. 2 buwan na ang nakalipas, ngunit magpahanggang ngayon ay sariwa pa rin sa isip ni Jaya ang nangyari sa kanyang buhay. Hindi pa man ganun kalakihan ang kanyang tiyan, sapat na ito upang malaman na siya ay nagdadalang tao. Hindi ka magiging hadlang. Hindi kita sinisisi sa kahit na anong bagay na nangyayari sa buhay ko. Ikaw ang regalo ng may kapal sa akin, anak. Kaya sabay nating haharapin ang hamon ng mundo. Wika nga ni Jaya habang hawak ang tiyan. Gustong-gusto niyang kinakausap ang kanyang walang kamuwang na anak. Bigla namang pumasok sa isip ni Jaya si Fajardo. Oo nga no, kamusta na kaya siya? Minsan ba, naisip niya kung kamusta na ba ako o kaya tayo? Sa bagay, hindi niya alam na mayroong ikaw. Ikaw na nagsilbing liwanag sa aking buhay. Muling wika ni Jaya sa kanyang tiyan. Okay ka lang? Bungad na tanong ni Aya. Honestly, hindi. Itanggi ko man pumapasok pa rin sa isip ko. Si Fajardo, siya na nagawa kong iwan. Hindi ko naman siya masisisi. Wala kaming pangako sa isa't isa. Ni assurance wala. Hindi rin naman ako nagtanong. Tsaka ganun pa yung binitawan kong huling mga salita sa kanya. Para ba kaming naglalaro ng apoy na kami din mismo ang nakapaso sa isa't isa? Wika ni Jaya. Assurance. Bagay na ang hirap maniwala tsaka makuha. Nandito lang ako, Jaya. Alam kong mahirap pero tutulungan kita. Buntis din ako. Iniwan ako ng boyfriend ko after finding out. Jaya, parehas tayo. Hindi makapaniwalang lumaki ang bunganga ni Jaya at mukhang naguguluhan, hindi maipaliwanag ang kanyang mukha. Buntis ka? Tapos ininom mo yan? Nababaliw ka na ba? Sabi ni Jaya at inagaw nga sa kamay ni Aya. Ang ipinagbabawal kapag buntis. Uminom na ako ng contraceptive, ayoko ng ganito. Huwag, Aya. Tao din yung dinadala mo. Think about it. Bakit hindi natin sabay na itaguyod ang isa't isa? Hindi naman siguro magiging hadlang ang pagbubuntis sa trabaho, di ba? Tanong at nagsusumamo na sabi ni Jaya. Pero aminin mo, Jaya, na-miss mo ba ang ex-patient mo? Siguro. Pwede, ewan. Pero hindi na yon mahalaga ngayon. Ang mahalaga, maitaguyod muna natin ang mga nasa sinapupunan natin. Sige na nga, nagbago na rin ang isip ko. Aalagaan ko ng bata. Naikinangiti naman ni Jaya. Sumapit na ang 2 buwan ng tiyan ni Jaya. Halata na rin at malaki na ang umbok ng kanyang tiyan. Ngunit kahit ni anino ni Fajardo ay hindi niya nakita. Tila ba parang biglang hindi na nag-exist si Fajardo sa mundo. Okay ka lang? Hindi ko alam kung mauna ka ba sa akin, mga anak. Pero malay mo, baka sabay pa tayong umiri. Natatawang wika ni Aya. Nurse tayo, Aya. Malamang alam natin ang gagawin. Isa pa, excited na akong alagaan siya. Kamusta na pala yung boyfriend mo? May pinabili lang ako. Oo nga pala, kapag 5 months ni baby, saan mo gustong pumunta? May out of town kami ng boyfriend ko. Okay lang ba magstay ka sa condo? Oo naman. Mas gusto ko ngang nakafocus sa anak ko kaysa sa kung ano. Kulang kayo. Muling nakalipas ang 2 buwan, hindi pa rin naman nila kabuanan. Kulat na sumigaw si Jaya
Nung mapabangon siya sa higaan, si Aya naman nagulat ay agad na sinilip ang ngayong pawisan na si Jaya. Kasalukuyan kasing nagluluto ng agahan si Aya nung marinig ang impit na tili ni Jaya. Akala niya ay kung ano na ang nangyari dito. Bakit? Ano nangyari? May sakit ba sa'yo? Aligagang tanong ni Aya kay Jaya na agad din namang umiling at ipinalibot ang tingin sa paligid. Santol! Santol? Nalilitong tanong ni Aya. Nanaginip ako ng santol pero yung bunga niya is macaroni spaghetti. Agad na humagalpak ng tawa si Aya. Nung matapos na sabihin yun ni Jaya, agad naman na sumimangot si Jaya sa naging reaksyon ng kaibigan. Nakakainis ka naman eh. Seryoso kaya ako? Baka mamaya may panapahiwatig yun na hindi maganda, Diyos ko Aya. Agad na pinahinahon ni Aya si Jaya dahil sa kung ano-ano na naman ang iniisip nito. Alam mo, tara na lang. Tumayo ka na dyan tapos mamasyal tayo. Ipagdiwang natin ang pagiging buntis dahil kung palagi tayong nakakulong, baka parehas tayong mabaliw. Kala ko pa naman manganganak ka na. Yun naman ang ginawa nila. Wait, seryoso? Sasakay ka ng jeep? Nagtatakang tanong ni Jaya. Tumango naman ito kaya dahan-dahan silang sumakay ng jeep. Sa kanilang harapan ay ang matanda na mukhang mag-asawa. Naka-holding hands hanggang sa bumaba sila. Tapos while walking, genuinely smiling to each other. Kasalukuyan silang dalawa ni Aya na patungo sa Adachi Ward. Kilala siya ng lugar na ito as the most largest Filipino resident. Dito mo makikita ang napakaraming Pilipino kaya naman gusto ni Aya na doon gumala dahil pagod na raw kasi ito kakasalita ng Ingles. Tuluyan naman silang nakarating sa nasabing lugar. Marami talagang Pilipino at hindi yun maipagkakaila ni Jaya. Ngunit ang taong hindi niya inaasahan ay naroon. Hala, di ba si ano? Agad na tinakpan ni Jaya ang bunganga ni Aya nung pasigaw na itong sinabi. Oo, alam niyang nandoon si Fardo. Hindi naman siya bulag. Tara na Aya, please. Dahil sa sinabi ni Jaya kay Aya ay agad naman na nilang nilisan ng lugar na yon. Kahit na yun na nga ang tamang pagkakataon upang kamustahin sana niya si Fajardo. But the guilt, pain, and whatsoever feelings na nasa loob ni Jaya ay parang mag-e-explode na. Hindi niya alam ang gagawin na tanging paglayo na lang sa bulto ni Fajardo ang nagawa niya. Dahil saglit na umalis si Aya, ay naiwan si Jaya na nakaupo sa bench. Sorry, Jaya? Hindi makapaniwalang turan ni Farah, ang dati niyang kasamahan sa trabaho na umalis din agad. Agad nang umiti si Jaya at inalok ito ng upo na hindi naman tinanggihan nito. Mabilis lamang silang dalawa natapos sa usapan at nagpaalam na rin. Buong akala ni Jaya ay kung sino na ang taong nakabunggo sa kanya. Mabuti na lang talaga. Sa kalagitnaan ng kanilang paglalakad ay nahawi ng paningin ni Jaya ang bulto ng isang lalaking may bitbit na bata. Hindi siya makapaniwala sa nakikita. Si Fajardo, nasa hindi lamang kalayuan sa kanya at masayang tumatawa. Nagawa mo pang ngumiting ghoster ka? Naiinis na wika ni Jaya sa sarili. Narinig naman ito ni Aya kaya ipinalibot ang tingin sa paligid. Ngunit agad na hinawi ni Jaya ang ulo ng kaibigan para hindi na ito makita at hindi gumawa ng skandalo. Hindi naman nangulit si Aya tungkol dito, kaya naging tahimik ang buong maghapon ni Jaya. Noong sumapit na talaga ang dilim, ay napagpasyahan na nga nilang umuwi. Sa kabilang banda naman, ay si Fajardo na masayang pinagmamasa ng anak ng kanyang pinsan na humingi ng isang araw sa kanya upang makabanding ito. Sakto rin naman kasing kakauwi lang ni Fajardo, galing Macau, kaya naman sinulit niya na yon. Alam mo, maganak ka na kasi. Naku, mahirap talaga na sa umpisa. Pero ang saya kayang pagmasta ng sarili mong anak. Suwestyon ng kanyang pinsan na si Danica. Agad nang umiti si Fajardo, sabay iling at tingin sa kalangitan. Hindi ko na makita yung gusto kong maging nanay nila, kaya baka matagal-tagal pa. Natatawang wika ni Fajardo sa pinsan na agad namang gumuhit ang gulat sa muka. Sino to? Name drop naman dyan, Diyos ko ka. Tanong nga ng pinsan nito at hindi napigilan ni Fajardo matawa. At sabi nga nito, she's Jaya, may personal nurse, sa isang malaking hospital. Nakakatawa lang na umalis ako at
Iniwan siya pagkatapos niyang sabihin sa akin na mahal niya ako between our kisses. Agad na napatakip nang bunganga si Danica at tinakpan naman ang tenga ng anak. Maharot ka? Natatawang sigaw ni Danica. Ano bang itsura niya bukod sa maganda siya at type mo siya? Agad na tumikim si Fajardo at dinescribe naman nga ang buong itsura nito. Agad na umikot ang paningin ni Danica sa paligid at randomly na nagturo ng kung sino. Agad namang nagtungo ang mata ni Fajardo doon at tila tumigil ang takbo ng oras nung mapalingon ang babae sa kanilang gawi. Jaya? Hindi makapaniwalang wika ni Fajardo sa kanyang sarili, ngunit agad din naman siyang napalingon kay Danica upang sana magpaalam. No, saglit lang, may pupuntahan ako. Paalam nga nito. Agad ngang tarantang inikot ni Fajardo ang kanyang tingin sa paligid, ngunit nabigong makita si Jaya. Gumuho ang mundo ni Fajardo noong kahit saan niya magtungo ay hindi nga niya makita si Jaya. And for Fajardo, ang isa na lamang niyang paraan ay ipahanap mismo si Jaya sa kanyang mga tauhan. Pawisan na bumalik si Fajardo kay Danica na nagtataka naman siyang pinagmamasdan. May nakita lang akong kakilala. But, unfortunately, hindi ko na siya nabutan. Malungkot na pagpapaliwanag ni Fajardo. Sa pagdating ni Fajardo sa kanyang tinutuluyan, ay agad niyang ibinagsak ang kanyang katawan sa higaan. Hindi siya napagod sa pakikipaglaro sa pamangkin. Napagod siya sa paghahanap sa babaeng nagnakaw ng kanyang puso the moment he laid his eyes off to her. Agad na napabangon si Fajardo nung maalala niya ang dapat niyang gawin. Mabilis pa sa 5:00 na dinampot niya ang telepono at nag-take ng 10 calls bago muling itapon pabalik ang sarili sa higaan. This time, magiging akin ka na talaga. Malakas na sigaw ni Fajardo at malaki ang ngiti na tumingin sa ceiling. Hindi siya makapaniwalang muli niyang nakita si Jaya. Ngunit agad naman siyang muling nangunot ang noo nung maalala niyang itsura nito. May kalakihan ang tiyan ni Jaya, kaya agad na napabangon muli si Fajardo at napahawak sa ulo. Napamura siya. Oo nga pala. Bakit siya buntis? Sinong walang yang lalaking nakauna sa akin? Namomroblemang tanong ni Fajardo sa sarili. Nang biglang nagring ang kanyang cellphone, sinagot nga niya ito. Kinumpirma ng sekretarya niyang buntis talaga si Jaya. Hindi nga lang nila makalap ang impormasyon na iba dito dahil mukhang sobrang limitado lang ng pagkatao ni Jaya. What? Hindi niyo mahanap ang asawa niya? No, this can't be. I must turn that man down. Galit na sigaw ni Fajardo na akala mo ay nasisira na ng bait. Agad na tumalon siya sa higaan at sinakal ang kanyang unan. Ini-imagine ang lalaking to. Nang biglang may nag-doorbell sa pinto, agad naman itong pinuntahan ni Fajardo. Yes? Nakita niya ang imahe ng kanyang kaibigan na inihabot sa kanyang envelope na naglalaman pa ng ibang impormasyon ni Jaya at sa tagal nitong nagtatrabaho sa ospital. Good. Thanks. Wika ni Fajardo at agad namang nagpaalam. Agad siyang nagtungo sa upuang katabi ng kanyang higaan at binuksan ang envelope. Halos maluwa ang kanyang mata sa nalaman at sa mga nangyayari kay Jaya. Gustuhin man niyang isipin na may chance ang may nabuong bata sa sinapupunan ni Jaya. Natatakot naman si Fajardo na harapin ang babae sa takot na baka hindi sa kanyang bata. Bagay na hindi alam ni Fajardo kung gaanong sakit ang maidudulot sa kanya. It is now or never. Buong tibay na wika ni Fajardo at pinakilos na ang lahat ng kanyang tauhan. Simula noon ay palagi na ngang pinapasundan ng sikreto si Jaya. Kahit saan ito magpunta ay may mata ito. Sa kabilang banda naman ay si Jaya na hindi nga alam ang gagawin noong nakalipas ang ilang buwan at tuluyan na niyang kabuhanan. Wala si Aya dahil nauna ito ng 3 buwan na nanganak sa kanya at premature ang bata. Undercare na ito ng ospital habang si Jaya naman ay mag-isang nakasakay sa taxi patungo sa ospital. Nung pagkababa ay may agad na sumalubong na mga tao. Agad na isinakay siya sa wheelchair at itinakbo agad sa paanakan. Habang si Fajardo naman ginugol ang pagbabantay kay Jaya.
Itinigil na nga niya muna ang kung anong ginagawa niya. Inalagaan nga niya si Jaya at inasikaso nga ito minsan ng palihim nang walang kaalam-alam ang babae. Pero dahil hindi nga alam na si Fajardo pala ang ama nito, pakiramdam niya araw-araw halos nasasaktan siya sa nakikita, kaya pinili nga muna nitong magpakalayo-layo para na rin sa kanyang kalusugan. Taon ang nakalipas, masayang nakikipaglaro ang anak ni Jaya sa anak ni Aya na panay naman ang laro. Kasalukuyan silang nasa parke at hinahayaan ng mga batang maglaro habang silang dalawa ni Aya nag-uusap ng kahit ano lamang ang mapag-usapan. Agad din silang pumunta ng mall nang mapagod ang mga bata at nagpakasaya doon. Naging masaya naman ang araw ni Jaya. Pakiramdam niya ay lumulutang siya sa ulap dahil masaya naman ang kanyang anak. Yun ang importante. Umuwi na nga sila para makapagpahinga. Kasalukuyang magkatabing kondo lamang ang kay Jaya at Aya, kaya naman hindi sila hirap na magtulungan. Maagang nagising si Jaya dahil sunod-sunod na pagpindot ng doorbell ang narinig niya. Inis pa siyang naglakad pababa at hindi tinignan ang pihol. Gulat nga siya nang makita ang taong nasa harapan niya. Fajardo? Anong ginagawa mo dito? Agad na niyakap siya ng mahigpit ni Fajardo at hindi nagsalita. Hindi naman nakagalaw si Jaya sa gulat. Paano mo ko nahanap? Hindi makapaniwalang tanong ni Jaya, ngunit tulad kanina ay walang naging sagot si Fajardo. Kahit kasi nasa Alaska siya. Nag-take si Fajardo ng flight from Alaska to Philippines at inabot lang naman yun ng 11 hours and 5 minutes bago siya nakalanding sa Pilipinas. Mayroon kasing misteryosong email na nag-send kay Fajardo na itinuturo kung nasaan nakatira si Jaya at ang anak nitong hindi pa alam kung anak niya ba. Tanggap kita, Jaya. Kahit maging sino ka pa. Naguguluhang nangunot ang noo ni Jaya. Hindi niya maintindihan ang nais ipabatid ng lalaki kaya agad siyang humiwalay dito. Sakto namang kabababa lamang na anak ni Jaya kaya naman nanigas ang buong kalamnan niya nung may tumawag sa kanyang bata. Agad niyang nilingon ang anak at hinihintay ang magiging reaksyon ni Fajardo na mukha namang wala lang dito. What? I know you are bearing someone's child and I'm open with that. Handa akong magpakatatay sa kanya, Jaya. Just accept me again. Napailing naman si Jaya at natatawa sa bagay na tumatakbo sa kanyang isipan. Hindi siya makapaniwala na hindi alam ni Fajardo ang bagay na yun, na siya ang ama ng anak ni Jaya. Hindi yan tama, Fajardo. Wag mo na lamang akong guluhin para sa ihabubuti nating dalawa. Wika ni Jaya at agad na tinalikuran ng lalaki. Ngunit nahigit ni Fajardo ang braso ni Jaya, kaya naman napabalik si Jaya sa lalaki. Hinuli naman agad ang braso ni Jaya. Mommy? What's happening po? Mr. Stranger, wag niyo pong sasaktan ng mommy ko. Agad na nabitawan ni Fajardo ang kamay ni Jaya at natuon ang kanyang atensyon sa bata. Para kasi siyang nananalamin at ang kanyang batang bersyon ay ang nakikita niya. Dahil napansin ni Jaya ang malalim na pagkatitig ni Fajardo sa anak, ay agad na niyang binuhat ang anak at naglakad na nga ng tuluyan palayo. Sumakay na si Jaya sa kanyang kotse at pinandar ito. Nanlalamig pa rin siya kahit na malayo na siya kay Fajardo sa takot na baka kung anong mangyari kapag nag-drive siya sa walang wisyo. Itinigil na nga niya ang kotse sa tabing highway na mayroong malaking puno. Agad na saglit na lumabas si Jaya sa kotse upang magpahinga at suminghot ng sariwang hangin. Nangunot pa ang kanyang noo nang may kotseng itim na tumigil sa likuran ng kanyang kotse at iniluwan nito si Fajardo. Walang ya, tanging nasabi ni Jaya sa kanyang sarili at problemado ang muka. Explain it to me, Jaya. Bakit ka biglang umalis? Hindi alam ni Jaya ang tinutukoy ni Fajardo kung anong nangyari ba. Dati o ngayon? Nagtatakang tanong ni Jaya. Pareho mo naman akong iniwan noon. Dalawa. Sagot naman ni Jaya. Ikaw ang nang iwan sa akin, Fajardo. Umalis ka nang walang pasabi. Tapos nang iwan ka pa ng sulat na dumurog sa akin. Congrats! Nakuha mo na ang gusto mo. May
Nahinto naman si Jaya at tinikom na lamang ang bibig. Nung tanungin ni Fajardo kung ano ang huli niyang sinabi, nagmaang-maangan na nga lamang babae. Bakit mo ko nilayuan, Jaya? Ikaw, Fajardo, bakit mo ko iniwan? Anong rason at nagtulak sa iyong abandonahin ako? Napatikim pa si Fajardo. Bukod sa magaling na ako, wala naman ng iba pang dahilan upang manatili ako doon. Ako, Fajardo, hindi ba ako pwedeng maging dahilan? Gulat nga na nagtagpo ang mga mata nila at sinambit ang pangalan ng isa't isa. Agad din namang inalis nila ang tingin sa isa't isa dahil sabay silang pinamulhan ng pisngi. Hindi naman na alam ni Jaya ang dapat nilang pag-usapan. Ni Fajardo kaya nagpaalam na lamang siya at bumalik na sa sasakyan. Kanina lamang ay nagpahangin siya para sa kabang pagkikita nila ni Fajardo at ang tingin nito sa anak niya. Ngayon naman ay kabado pa rin siyang pumasok ng kotse ngunit sa ibang dahilan naman. Hanggang sa makauwi si Jaya ay malaki pa rin ang ngiti sa kanyang labi at namumula pa rin ang kanyang pisngi. Tila bumalik lahat ng nararamdaman niya para kay Fajardo. Nung mga oras na yun, martir na puso. 2 linggo na ang lumipas at ngayon ay pinag-uusapan na nga nilang dalawa ni Aya ang pag-amin. Nang totoo, sa tuwing makikita niya kasi si Fajardo ay malalim ang titig nito sa anak. Alam niyang may nararamdaman si Fajardo na kakaiba at alam ni Jaya na luksuyo ng dugo at never naman niyang maitatago nang matiwasay ang katotohanan. Matagal na kayong nagkakasalisihan sa pasilyo ng Breeze and Tide. Baka naman mapunta na kayo sa You May Now Kiss the Bride. Agad na hinampas ni Jaya si Aya sa braso. Kung ano-ano kasing kalokohan ang pumapasok sa isip. Hindi inaasahan ni Jaya ang muli nilang pagkikita ni Fajardo. Kasalukuyang nasa convenience store si Jaya at binili ng pang-stock for a month. Never pumasok sa isip ni Jaya na maaaring pumasok ang isang bilyonaryo sa convenience store para bumili ng pagkain. Jaya, wika ni Fajardo na mukhang nagulat din na nakita si Jaya. Hindi naman umimik si Jaya at tumango lamang. Ang amba niyang pag-alis ay agad napigilan ni Fajardo. Bakit? Tanong ni Jaya kay Fajardo na nakaharang ngayon sa kanyang harapan. Kung noon, hinayaan kitang lumisan, Jaya. Pero I'm sorry. Ngayon hindi na. Naguguluhang nagtaas ang tingin si Jaya. Fajardo naman. Agad na natigil si Jaya nung bahagyang inilapit ni Fajardo ang kanyang mukha sa mukha ni Jaya upang pantayan ito. Maliit na lamang ang espasyo ng labi ni Jaya at Fajardo. Isang maling galaw ay maaari itong magtagpo. I'm claiming what's mine, Jaya. Dahil sa mabilisang pagpatak ng halik ni Fajardo kay Jaya ay agad niya itong naitulak. Hindi ako laruan, Fajardo. Hindi mo ko pwedeng bastang akuin dahil walang nagmamay-ari sa akin bukod sa sarili ko. I own myself. Dahil sa pagdidiwara ni Jaya ay natahimik si Fajardo. The side of Jaya that Fajardo never seen before. Alam niyang nagkasakitan sila ni Jaya and Jaya is on the healing stage right now. Ngunit kahit nasa healing stage na siya, ay hindi pa rin nawawaglit ang puot na natitira sa kanyang puso. I'm sorry. Wika ni Jaya. Kay Fajardo na muling hinuli ang braso ni Jaya. Sa kaloob-looban kasi ni Fajardo ay desidido na nga siyang hindi niya iiwan at papatakasin muli si Jaya. Ngayon pa na alam na niya ang buong katotohanan kung bakit ganun na lamang ang trato ni Jaya kay Fajardo sa tuwing nagkikita sila. Dahil sa hindi gusto ni Jaya ang atensyon na binibigay sa kanila sa loob ng store ay napagdesisyonan nilang dalawang mag-usap sa mas tagong lugar. Pumayag naman din si Jaya sa bagay na yun dahil hindi siya komportableng may mga matang nakamasid sa kanya. Nag-offer si Fajardo na sa loob na lamang niya ng kotse. Mabuti na lamang ay pumayag si Jaya kahit nung una ay napapaisip siya at nagalangan. Sabihin mo na agad, kailangan ko pang mag-grocery. Hindi naman agad nagsalita si Fajardo bagkus ay pinagmasdan muna si Jaya dahilan upang hindi maging komportable si Jaya. You still look the same and beautiful. Wala sa wish yung wika ni Fajardo kaya nailing na lamang siya nang bumalik siya sa katinuan niya.
Si Jaya naman ay napayuko sa hiya sa sinabi ni Fajardo. Naging maayos naman ang usapan nila ni Fajardo until something pushed Jaya na sabihin na ang totoo kay Fajardo. Fajardo, alam kong magagalit at kamumuhian mo ko, pero dapat mo nang malaman ito kahit na alam kong ikasisira muli nating dalawa. Lumapit naman si Fajardo kay Jaya habang si Aya ay nasa hindi kalayuan at pinagmamasdan ng kaibigan. We had a child. Anak mo siya. I'm sorry for not letting you know. Nagagalit ako sa'yo. Gusto kong magwala pero may part sa akin na pinipigilan ako. Nagulat nga ang lalaki. May anak tayo? Nasaan? Bakit hindi ko siya makita, Jaya? Bakit kailangan mo siyang itago sa akin ng 5 taon? Agad na pinaikot ni Fajardo ang tingin. Sa paligid ngunit wala siyang nakitang bata. Hindi mo naman ako pwedeng sisihin, Fajardo. Nasaktan ako. And all inside my mind was to take revenge by not letting you know your own child. I became selfish because you made me do it. You left me hanging there and dumbfounded. Dahil sa walang paalam mong alis. Akala ko may babalikan pa ako kapag umaga. Handa na akong mag-commit at umamin kaso wala ka. Tinanggap ko yun. Nag-move on ako. Kaso, nung nalaman kong nabuntis ako, bumalik lahat ng sakit na nararamdaman ko. Hindi napigilan ni Jaya ang kanyang emosyon. You can at least call me. Sabi pa nga ng lalaki. Sagot naman ni Jaya, paano? Paano kita hahanapin kung ikaw din mismo ay ayaw magpahanap? Tapos ano? Nakita kitang masayang may sinusustentuhan ni hindi mo anak. Nagawa mong mahalin ang ibang bata pero hindi mo nagawang mahalin ang sarili mong anak. Dahil hindi ko alam na may anak ako, Jaya. I never thought that we had a child. Dahil tinago mo siya sa akin. About the child, it's my nephew. I never love another girl other than you. You are still here. Wika ni Fajardo at tinura ng kanyang dibdib banda sa puso. Hindi na silang dalawa magkaintindihan dahil tanging puot na lamang ang natira sa kanilang puso. Si Jaya na hindi matanggap na nagpakita si Fajardo at inangkin ng anak. Habang si Fajardo na gustong magpakatatay sa kanyang anak na hindi niya alam. Naging malabo pa sa malabo ang kanilang usapan na kailangan na ni Aya na mag-step forward upang matigilan ang dalawa. Ang sinabi ko mag-ayos kayo. Bakit kayo nag-aaway? Kulat silang sabay na napalingon sa boses ni Aya. I'm sorry, I got carried away. Wika ni Fajardo at umiwas ang tingin. Si Jaya naman na agad din namang lumapit, ngunit ang inakala niyang mahinahon na paglapit ni Jaya kay Fajardo ay mali pala dahil malakas na sinampal ni Jaya. Si Fajardo na mukhang nagulat naman sa nangyari at walang naging imik. Para yan sa pag-iwan mo sa akin. Eto naman ay para sa pagmamahal kong sinayang mo. Sigaw ni Jaya. Kaya hindi nakagalaw si Fajardo. Baka sa mukha ng mga tao sa kanilang paligid ang gulat kahit si Aya walang imik. Kalaunan ay napagod na nga si Jaya. Nahampasin at suntukin sa dibdib si Fajardo. Kaunti na rin ang mga tao sa paligid. Tapos ka na? Ako naman. Ano? Matapang na sagot ni Jaya. Napalitan ng galit ng gulat nang siniil siya nito ng halik. Agad namang humiwalay si Fajardo at pinagmasdan ng reaksyon ni Jaya. Bakit mo kinalikan? Bastos ka? Sabi nga ni Jaya pero mahinahon na sagot ng lalaki. I love you, Jaya. Please forgive me for what I've sinned. Puno ng sinseridad na wika ni Fajardo. Nagsusumamo at nagmamakaawa nga ito habang lumuluha at humihingi ng tawad. Matagal na panahon nang lumipas. Alam ni Jaya na sa mga dumaang panahon na yon ay hindi nawala sa kanyang isip si Fajardo. Alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso na nandun pa rin nananatili si Fajardo. Oo na, mahal din kita. Pikit matang sigaw na nga ni Jaya at unti-unting idinilat ang mata upang makita ang reaksyon ni Fajardo na nawala sa kanyang harapan. Nandito ako. Biglang wika ni Fajardo sa likuran ni Jaya na hawak ang isang maliit na kahon at ipinakitang promise ring. Promise ring? Kunot noong tanong ng babae.
Oo. Sing-sing ng pangakong pakakasalan kita kahit sa gilid pa ng kalsada o sa gitna ng riles ng tren. Agad-agad na sunod-sunod na tumulo ang luha ni Chaya at mahigpit na ngang niyakap si Fajardo. Hindi naman inaasahan ni Fajardo ang naging reaksyon ni Chaya kaya hindi agad siya nakabawi ng yakap. 2 linggo pa lamang ang nakalipas ngunit hindi na naman sila magkaintindihan ni Fajardo. Hindi niya kasi mabuksan ang pinto sa McDo at until now ay inis na inis pa rin siya dahil pinangunahan siya ni Fajardo. Sabi doon Paul pero tinulak mo. Natawa ng bahagya si Fajardo. Agad na hinuli nito ang kamay ni Chaya at inilapit ito sa puso niya. Ang lakas ng tibok ng puso ko, no? Natatakot kasi ako sa iyo pag ganyan kang palaban. Hindi ka ba naawa sa akin? Isang bilyonaryong kilala sa buong Asya ang natakot mo. Pinaikot naman ni Chaya ang kanyang mata. Kahit pa ikaw ang may-ari ng mundo, ako pa rin tama. Sabi nga nito. Niyakap naman ni Fajardo si Chaya at napatawa. Ayokong nagagalit ka. Nalulungkot ako. Magbati na tayo. Gusto mo bang makita ng anak natin na nag-aaway tayo? Paglalambing ni Fajardo. Naalala naman ni Chaya ang una nilang pagkikita ni Fajardo at kung paano nalaman ni Fajardo na may anak sila ni Chaya. Dahil na rin sa puot ni Chaya ay nilimitahan na nga niya ang oras at araw na pwedeng puntahan ni Fajardo ang anak. Ngunit kalaunan ay nagulat na lamang si Chaya nung may dalang maleta si Fajardo at tumira sa tinutuloyan ni Chaya. Nung una ay talagang galit na galit si Chaya at pilit niyang pinapaalis si Fajardo. Ngunit nung nakita niyang masaya ang anak kay Fajardo, ay tanging pagbuntong hininga na lamang ang kanyang nagawa. Kahit na anong pagpapalaya sa kay Fajardo, ay talagang gumagawa nga ito ng dahilan upang makapiling ang anak. Kaya naman, pinaboran na lamang ito ni Chaya. Lalo nang nakita niyang masayang pinagmamasta ng dalawa. Sa kalangitan ng gabi, ay naalimpungatan si Chaya nung maramdaman ang higaan sa kanyang bandang likuran na lumubog. Indikasyon na mayroong taong maaaring nakaupo na kahiga sa kama. Agad na nilingon ito ni Chaya at kunat nga niyang nakita si Fajardo na nakanguso at napakamot pa ng ulo. Bakit ka nandito? Diba ang agreement natin na hindi ka pwedeng pumarito? Mabilis pa. Sa 4:00 pumulupot ang braso ni Fajardo sa bewang ni Chaya at naglalambing. Gustong-gusto kong tumabi sa'yo. Pangako, tabi lang talaga at wala nang iba. Nagdadalawang isip pa nga si Chaya na pinakatitigan ito. Pero kalaunan ay pumayag na nga rin. Hindi naman tinanggal ni Fajardo ang braso niyang nakapulupot kay Chaya hanggang sa nahiga sila. Fajardo, hindi ako komportabling humiga. Masakit sa tagiliran ng braso mo. Akala ni Chaya ay magagalit ito or what. Ngunit ngumiti lamang si Fajardo at tinanggal na rin ang braso niyang nakapulupot. Sabihin mo lang Chaya, kung hindi ka pa rin komportable sa ganito na setup, nakatabi ako. Agad na natigilan si Fajardo nung humarap sa higa. Si Chaya at niyakap ang braso sa bewang ni Fajardo. Ginawa namang una ni Chaya ang kaliwang braso ni Fajardo. Komportable na ako. Nakangiting wika ni Chaya. Kahit anong dilim ng kwarto ni Chaya, nakapag-adjust na agad ang mata ni Fajardo dahilan upang makita ang pagngiti ni Chaya habang nakapikit. Agad na tumambol ang puso ni Fajardo sa ginawa ni Chaya, kaya naman sinandal ni Fajardo ang kanyang ulo sa ulo ni Chaya at natulog. Nagising si Chaya na wala na sa tabi niya si Fajardo. Dumating naman si Aya na nagmamadaling pinagbihis si Chaya. Kahit ang anak niya ay pinagbihis niya din. Hindi naman kasi sinasabi ni Aya kung anong dahilan at nagmamadali ito. Basta magbihis ka na agad, Chaya. Hindi ko na alam ang gagawin ko, bilisan mo na lang. Sabi nga nito at sumunod na nga lamang si Chaya. Pagkarating nga nila, bakit nandito tayo, Aya? Nagtatakang tanong ni Chaya noong tumigil ang kanilang sinasakyan sa parke na marami-rami ng tao. Nung hinila ni Aya ang kamay ni Chaya, sa bandang bench, ay nakita niyang lalaking agad niyang hinanap pagkamulat pa lamang ng mata. Anong ginagawa mo dito, Fajardo? Takang tanong ni Chaya sa lalaki. Ngunit agad na napalingon sa kanya, likuran, nung sabihin na may biglang photoshoot for wedding bridesmaid.
Alam ko namang excited ka sa kasal mo, Aya. Pero wag mo naman sanang ulitin yung kanina dahil nabigla ako sa ginawa mo kaya ang sakit tuloy ng ulo ko, walang yaka. Agad na tumawas si Aya at niyakap si Jaya. Sa kabilang banda naman, ay si Fajardo na palihim na tinatawagan ng kanyang mga tauhan upang ma-set up na ang kanilang wedding proposal. May ipis! Tili ni Aya sa likuran ni Jaya kaya napatalong nilingon iyon ni Jaya. Nagulat siya lalo nang makita si Fajardo na nakaluhod na nga ngayon. Mas nakakagulat pa sa ipis. Hindi ko alam kung sa anong paraan mo ko nais na patunayan ang sarili ko, Jaya. Pero ang pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan, ang nakikita kong isa sa mga parte na yun. Mahal na mahal kita, lalo na ang anak natin. Kaya bawal ka nang tumanggi sa alok kong kasal. Wika ni Fajardo kay Jaya na sumilip naman ng ngiti sa labi bago muling nawala ulit. Hindi mo naman kailangang patunayan ang sarili mo sa akin, Fajardo. Tanggap ko kung sino at ano ka. Matagal na tayong magkakilala kahit na bago lang tayo nung muli tayong nagkita. Alam kong may mabuti kang puso at saya ang maidudulot mo sa buhay ko. Wika naman ni Jaya kay Fajardo habang nakangiti. Nanlalaki ang mata ni Jaya nung may pagpaputok ng baril ang inakala ni Jaya na kasama yun sa surprise. Ngunit nung makitang mga pulis yun, ang ngiti ni Aya ay napalitan ng pangamba. Nagugulan siya sa nangyayari lalo na noong lumapit ang mga armado kay Fajardo at pinasasan nito. Saglit lang po, anong ginawa ng asawa ko sa inyo? Tanggalin niyo nga ito, inosente siya. Galit na sigaw ni Jaya. Malaki ang galang ni Jaya sa mga pulis ngunit sa nakita ay nanggagalaiting hinablot niya ang hawak ng pulis at tinutok ito sa nagposas kay Fajardo. Inaaresto ka rin namin sa salang pagnanakaw. Wika ng pulis kay Jaya na pinoposesan na din at inagaw na ang hawak nito. Anong ninakaw ko? Galit na tanong ni Jaya. Ang puso ko. Ninakaw mo ang puso ko. Sagot ni Fajardo. Anong? Hindi ako magnanakaw, Fajardo. Alam mo naman yon. Ano? Ninakaw ang puso mo? Ano bang nangyayari? Diyos ko naman. Sigaw ni Jaya at inikot ang tingin sa paligid. Tinanggal naman nila ang kay Fajardo habang ang kay Jaya, hindi pa rin. Muli itong lumuhod sa harap ni Jaya at malaking ngumiti. Napaatras si Jaya saglit sa gulat. Saglit nga lang. Gulong-gulo na ako ah. Hinuli ka tapos pinagtitripan niyo ba ako? Anong sinasabi ko sa iyo, Fajardo? Kung pakakasalan mo ko, ayoko ng plak na yan. Sabi nga ni Jaya. Napakamot na nga lamang ng ulo si Fajardo. Tapatakip naman si Jaya ng bibig nung may nagliparan na konfeti. Orkestra na tumutunog na hindi niya alam kung saan galing. Mayroon ding eroplano na nasa himpapawid at may banner sa likod na ang nakasulat, Will you marry me, please? Anong? Hindi na alam ni Jaya ang sasabihin dahil nawalan siya nang sasabihin sa sobrang overwhelmed. Nakalimutan niyang isa nga palang bilyonaryo si Fajardo at sisiw lang ang lalaki. Sa bagay na yun. Alam kong ang corny ng setup. Hindi ako magaling magpakilig at mag-surprise but I can do effort, Jaya. I will promise you to make you happy until the last breath of mine. Kaya naman, Jaya, will you marry me? At maging ina ka ng mga magiging kapatid ng anak natin. Hindi pa agad nakapag-react si Jaya at pinakatitigan pa rin ang box na nasa kanyang harapan. 2 minuto nang lumipas ngunit hindi pa rin kumilos si Jaya. Hindi niya alam ang gagawin. She was not into marriage but the ring in front of her are tempting. Pati na rin ang nagsusumamong mukha ni Fajardo. Ano kasi Fajardo eh? Parang hindi pa ako handa. Malungkot na wika ni Jaya. How? I mean, what do I need to do para pumayag ka? Nagugulhang sagot ng lalaki. Wait, paano nga ba? Huwag na nga, akin na nga yan, pakakasalan na kita. Wika na nga ni Jaya at dinampot ang singsing na nasa sahig. Pagkatapos nga nun, natawa na nga lamang ang mga tao. Ayokong napipilitan ka lang, Jaya. I want you to marry me dahil mahal mo ko. Agad na naputo lang sasabihin ni Fajardo nung sumingit si Jaya. Mahal kita, Fajardo. What I just said earlier might be because I'm shocked. But I swear I love you more than I do.
Wika ni Jaya at pinantayan ang mukha ni Fajardo sabay hinalikan. Agad na nagsigawan ang mga tao sa paligid nang dahil sa tuwa. Hindi naman nagawang lingunin ito ni Jaya dahil sa gulat nung mahigpit siyang niyakap ni Fajardo. Lalong nakakuha na ng kanyang atensyon. Ay ang mainit na likidong sa tingin ni Jaya ay luha ni Fajardo. Mahal na mahal din kita, Jaya. Ikaw ang langit sa buwan. Ikaw ang ilaw sa madilim kong gabi at ikaw ang dumating na matagal ko nang hiniling. Pahabol na banat ni Fajardo at muling niyakap ng mahigpit si Jaya. So it's a yes. Wika ni Jaya kay Fajardo na humiwalay saglit nang yakap bago muling yakapin si Jaya. She said yes! Sigaw ni Fajardo sa mga taong nakapaligid sa kanila. Naunang ikasal sila Aya bago sila Jaya. 1 taon lang naman ang naging pagitan ngayon ay masayang may bahay na nga si Jaya at hindi niya sinunod ang nais na buhay ni Fajardong mamuhay na kilalang ng lahat. Nais ni Jaya na tahimik na buhay kasamang mga anak. At dito na nga nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Jaya at Fajardo. Maraming salamat po sa